O sige, start na tayo agad. Yes. Kasi for the first time, sa Ang Walang Kwentang Podcast, meron tayong guest na archaeologist. Kinakabahan ako. What is archaeology, JP? Please explain. What is the difference of archaeology and paleontology from biology? Alam ko na itatanong mo siya, so I prepare. Talaga ba? Yes, archaeology is the study of... Hindi pala ako prepared. Nakakahiya naman si Ma'am yung mag-i-explain. Sige po, what is archaeology, Ma'am? Archaeology is the study of the past, the human past, but instead of using history, written words, we are using artifacts. Kaya, very good! That's correct. Ayan, correct, yeah. So that's the image of archaeologist is, di ba naguhukay? Yan yung image mo sa Discovery Channel. Kasi, hindi nga kami nagbabasa ng mga textual accounts. Ang ginagawa namin, we're trying to rebuild our prehistory or even history by looking at the remains, the cultural remains. Yan. Exactly. Ang alam ko lang po na ang alam ko lang po na study of the past ay moving on. You know, wow. Po yung pag-move on. Na hindi na pa perfect ni JP kasi matagal siya mag-move on. Anyway, thank you sa ating guest. Talagang JP, talagang yung guest natin yung recitation, nakakahiya. Anyway, kasi for the bakit first time yung itatanong ever, mo sa akin, hindi ka na natuto? Ganun talaga ako. Anyway, for the first time ever, meron tayong guest na archaeologist. So, medyo serious yung start ng podcast natin kasi this is an episode from the series Back to Back kung saan nag-i-invite tayo ng mga tao to talk about yung mga dating na-invite natin to talk about their film, to talk about their art, their photography. Pero for the first time, in celebration of Women's Month, #AbanteBabae, we're inviting, oh my God, kinakabahan ako. Oh my God, compose yourself to net, please. Kinakabahan ako. We invited, sorry medyo mahaba to an archaeologist, a teacher, a champion of women's rights, LGBTQIA+ rights advocate, Esquire Magazine's Maverick of the Year for 2023. 3 straight years of attaining the seal of good local governance, the highest achievement a city can get from the Department of Interior and Local Government. The 11th mayor of Quezon City winning by landslide, a woman. And cancelled in 2020 but is now in her character development era. Oh my God. Our guest today is Mayor Joy Belmonte of Quezon City. Hello, Mayor. Hi, hello. Hi. Oh my God. Hi, JP, and hi, Tonet. I am very happy to be here. I'm excited to join you today. Grabe. Kami rin po. May disclaimer lang tayo. Kami yung nag-push talaga kay Mayor Joy na i-guest namin siya sa podcast, especially final month na of Ang Walang Kwentang Podcast. So gusto talaga naming mag-feature. Wala, as a Quezon City resident now. Ako din. Galing po akong Pasig. Si JP galing siyang Taytay. Tapos ngayon Quezon City resident. Super, super... Q-citizen na po kami. Yay! Super, kami yung nag-push na mag-guest namin si, Mayor Joy. So, super thank you po sa inyong kabisihan na inaisingit nyo yung, tatry namin lagyan ng may kwenta yung Ang Walang Kwentang Podcast. Yes. Di ba yung yung back to back po kasi, kaya ganun yung title, galing po siya dun sa SOP, kung naalala nyo po. Yung SOP yung kalaban ng ASAP dati. ASAP. Yes! Matagal na yun diba? Yes, opo. So, medyo alam niyo na po yung edad. So, alam niyo na yung mga age po natin, no? Hindi naman, dinate na natin yung sarili natin. So, back to back, instead of Regine Velasquez, back to back with Lani Misalucha, back to back with Jaya, kaming dalawa with a guest. Yes. Yun, okay. So, ngayon, mag-hi tayo sa ating VVIP. So, may guests po kami every may live recording. So, hi sa ating 81,000 tayo ngayon sa Zoom recording. So, if you want to be part of our live recordings, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to our second My Kwentang Scholars, kung saan tutulong tayo sa isang public school, high school, section. pwede ring elementary section, na i-renovate yung kanilang classroom. So, magbibigay tayo through your subscriptions. Pwede tayong magbigay sa kanila ng mga bagong chairs, bagong books, mag-repaint ng classroom, ganyan. So, maraming salamat sa VVIPs na, forever nagjo-join sa amin. Nakakatulong kayo sa ating
ang may kwentang scholarship program. Tapos, Mayor Joy, baka sa Quezon City, may mahanap din kaming classroom dyan na pwedeng matulungan. Na-renovate, yes. Makikipag-coordinate kami sa inyong office. Okay, sige. Go, JP. Pakilala muna tayo. Ako si Tonet. Ay, ako si Tonet. Ano ba? Ako si... Kinakabahan kasi ko. Nakabado ka kami, Diyos ko. Ano ba yan? Nakabahan ako. Go. Okay, ako si JP. At isa sa mga favorite kong naging excerpt sa mga interview ni Mayor Joy ay, I think yung topic dito ay about dun sa right to care card. Yung sabi niyo po ay, we will never stifle who you are. That's your right. Government's job is to protect that right. Ganda. Love it. O sige, may quote ka ako dun. Meron din akong quote. Competitive. May quote ako from Mayor Joy. Galing to sa Esquire magazine na interview. I want to leave the city wherein more people have choices in life, where the youth are able to study, get a better education, and where women have better opportunities. Ayun. Aww. Actually, wait lang. May kukwento lang ako, Mayor Joy. Okay. nung nilaunch yung right to care card sa Pride, QC Pride yun, di ba? QC Prize. QC Pride. Tapos nanonood lang ako sa di ba yun, live sa Facebook. Naka-livestream. Minaiyak ako. Naluha ako. Aww. Grabe yung hiyawan ng mga tao after. Yung parang, ang ganda ng speech. Ang ganda. I love it. Right to care card from Quezon City. Pasensya na po sa mga hindi taga Quezon City. Charing. Pero pwede kayong magka-right to care card, JP. If one of the partners ay hindi taga Quezon City, pero yung isa taga Quezon City, pwede pa rin sila. Oh, Paano kapag single okay. po, Paano pag single po? Marami po sa mga listeners namin single eh. Hindi para sa yan. Sa mga nag-iibigan na LGBTQIA+. Kawawa Pasensya naman na po sila. sa mga hindi po minamahal. Yun yung gusto sabihin ni Mayor Joy. Pasensya na. Kasi talaga dapat nauuna muna ang mga nagmamahal at minamahal. Yun muna ang una Yes. sa pila. Pasensya na ha. Yun yung mga nasa pila. Yun yung una sa pila. Medyo kailangan muna. Masyadong marami kasi yung single. So baka maubos yung oras. So doon muna sa nagka-partner. Okay, game. Mayor Joy, carry mo bang magpakilala? Kahit Emmy Apa. lang naman. Okay. Ako si Mayor Joy Belmonte. Joy na lang po. For short. Favorite quote? Siguro yung bata pa ako. Kaya ako nandito. Yung to whom much is given, much is expected. Ay, ang ganda. I think hindi ko yun naisa sa buhay. Ako din. Ang alam ko lang lagi, time is gold eh. Kaya nga nila Mayor. Actually. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Back to Back featuring Mayor Joy Belmonte of Quezon City. Okay. Kinakabahan kami. AKG. Sabi tuloy nung dito sa chat, masyado daw tayong formal. Siyempre, kailangan nating dito, Oo. pantayan si Mayor Joy. Ang tawag dito, versatility. Versatility. Okay, go. Ikaw muna, JP. Ay, wait. Sabihin natin yung Sabihin muna natin kung bakit bakit si Ah. Mayor Joy yung guest natin. Kasi sa Women's Month, gusto namin talaga mag-feature ng mga babae na nag-excel sa kanya-kanyang fields. Specifically for this month, yun yung spotlight sa mga babae na pareho naming ina-idolize ni JP. And ayun, Mayor Joy is it for this episode. Thank you. Well, I'm so honored to be here. Salamat. Yay. Oh. Baka magkaiyakan pa tayo. Pero no, when I got yung invitation ninyo, nag-yes ako kaagad ha. Hindi ako nagdalawang isip. Oo nga Grabe, po ito eh. nga po eh. Maraming salamat. Thank you. Super respected kayo in your fields. Grabe, Ay. kami lang po ito. Hindi naman po. Baka sabihin po nila, sinabihan namin kayo. Nandito Diba? ako. Uy, basta clear yun na kami lumapit sa office ni Mayor Joy. Totoo. #Abante babae. Go, JP from the LGBTQIA+ contingent. Yes. Thank you, Tonet. Ako naman, Very serious. very serious talaga. Back to you, JP. Ayun na nga, Tonet. So ako naman, ang sagot ko, hindi. Si Mayor Joy kasi isa siya dun sa mga public servant na talagang champion yung rights ng LGBTQIA+ community. Yun nga, yung right to care card. Tapos yung nakaraan na QC Pride na sobrang grabe talaga yung support ng government. Sobrang thank you doon, ma'am. Yung sinabi ni Tonet po dun sa nung
in-announce niyo yung right to care card. Andun ako noon sa may Nandun gilid ka ba? ako ng stage. Okay. Andun ako noon. Tapos, natiri ay talaga ako. Ang ganda, ang galing. Talaga nandun ka. Opo, nandun po ako. Tapos, ma'am, nginitian niyo po ako. Nag-hello po ako. Parang hindi naman ikaw yung ngintian niya. Hindi siya Oo yun, nga. ma'am. Sorry. Baka tumagos Pasensya pala na, yun. Pasensya na. Ganyan talaga yan si JP. Ay, pero thank you, JP, ha. Malaking bagay yung talaga, yung presence mo doon. Because, nung the year before, yung aming contingent for the Pride March was mga 25,000. So, yung goal namin yung last year was mga 50,000. Pero umabot kami sa more than 110,000. So, hindi namin na-expect yung crowd. So, talagang kung happy ka, mas happy ako na lahat ng mga members of the community, pati yung mga allies, nagsidagsaan sa Quezon Memorial Circle. It was one of the most memorable events we've ever had. Sobrang dami. Yes. Sobra. Tapos, second time kayo na maka-attend ng Pride March eh. Tapos, grabe talaga yung experience. Ang saya ng mga tao. Oo, we're gonna have sana, ang plano natin, mas malaki pa. Ewan ko kung may malalaki pa sa last year. No? Pero tuloy lang, sa June ulit, yung third Pride Festival natin. Sana nandun ka na naman, JP, ha? Yes. Magpe-perform po si JP. Gusto niya mag-perform siya. Uy! Mag-perform Walang siya. ganun! Water, JP. Kahit Sige di na, na uso na. kakanta ako. Kakanta. Chika, tapos si Rod Singh, isa yan sa mga organizers. Parang nag-post siya early this year na nagsa-start na sila mag-ano. Yan, nag-meeting na kami ni Rod. Bilis! Sorry. Oo, tsaka ni Grabe. Sipag. Tapos syempre si Bella, kasama natin, pero nasa Si Spain. Mela Habidjan, yes. From nasa Spain siya ngayon contingent. nag-aaral. Yeah. So, moral support ang binibigay niya sa atin this year. Pero, okay pa rin. Maganda yung mga plano. In fact, maganda yung mga guests. Tsaka yung mga lineup natin for the year. So, Love hopefully, lahat kayo, it. you all come. Everyone's invited. Yes. Oh, true ally. Thank you, ma'am. Sabi ko nga kay Rod, alam mo, yung aga pa. Tapos sabi ni Rod, maaga talaga si Mayor. Ang aga. Ang aga. JP, muna, Mayor, kung gusto nyo rin po. Kung ano ba yung right to care card? Kasi I'm sure hindi lahat nakakaalam kung ano yung right to care card. Yung right to care card, actually, gusto ko lang sabihin, hindi naman kami yung nakaisip yan, ha? Nanggaling rin yan sa community through Adrian De Guzman, who is the head of an advertising agency na tinatawag natin Mololo Trena. No? So, siya yung naglapit sa amin ng idea. And I really like the idea. Kasi, dun sa konsepto na presente niya, syempre, yung mga magsing-irog na same gender, hindi sila pwedeng gumawa ng mga medical decisions for one another. Yun ang katotohanan. So, kunwari na siya, ER, yung karelasyon, and you belong to the same sex, hindi kayo pwedeng maggumawa ng any kind of decisions for the other. Kailangan hanapin pa yung kamag-anak, si nanay, si tatay, si sibling, kahit na nasa ibang bansa, kahit na estranged na kayo, nandiyan naman yung mahal mo sa buhay, but that person is not allowed to decide for you. So through this right to care card, you are giving authority to your partner to make a medical decision for you should a medical emergency happen. And we did this kasi ang dami namin kakilala, mga personal friends namin, na nangyari sa kanila yan, na narush sila sa isang ospital, pero ang hinanap mga kamag-anak na hindi malapit sa kanila, na hindi nga nakatira sa lungsod, pero sila mismo, yung partner mismo na nandyan, na kasama nila sa buhay, nagmamahal sa kanila, walang say. And I felt na hindi tama yun Kailangan talaga yung kinikilala mong partner, yun yung gumagawa ng mga desisyon para sa'yo, di ba? So that card does this for the LGBTQIA+ community. Oh, wala, naiyak ako. Nakaiyak. Kasi yan yung parang natitake for granted natin sa mga hindi part ng LGBTQIA+ community. Yan yung natitake for granted natin. Kasi tayo, kaya nating pag na-hospital tayo, pwedeng maggumawa ng desisyon para sa atin yung asawa natin or kung sino man na kamag-anak, ganyan. Pero yun nga, for the LGBTQ community, yung simpleng bagay na yun, hindi pwede na nilang magawa. So, yun yung right. Tapos yung right to care card, Mayor, sa Quezon City Hospitals siya, pwedeng gamitin? Actually, ang nakakatuwa dun, Tonette and JP, nung ginawa namin tong program,
we were expecting na maraming tututol, di ba? Pero actually, ang unang sumuporta is si Yusek Rosette Vergere ng DOH. Tuwang-tuwa siya talaga. Binanggit pa niya sa isang speech niya na nasusuporta ang mga DOH hospitals, no? And then, ang Commission on Human Rights, nagpahayag din ng suporta at pati na rin yung DILG. So talagang nakakatuwa na ang daming sumuporta. And we started with just the 3 Quezon City hospitals, pero ang Sangguniang Panlunsod, they came out with an ordinance that all hospitals in Quezon City should honor this right to care card. Pero actually, because it's a special power of attorney that you are granting to your partner, it should be recognized all over the country, to be honest. Kasi yun yung wishes mo, ito yung nakasulat na sa isang malakontrata na etong taong ito ang gusto kong gumawa ng mga desisyon para sa akin, dahil itong taong ito mahal ako at itong taong ito has my best interest at heart. At so dapat talaga lahat ng mga hospital should really recognize this right to care card. Nakakaiyak. I love it. Grabe, thank you talaga, Mayor. Okay na po. Yan na pala. Yan na pala. Yan na si JP. Biyak ka! Oo nga eh. Kasi grabe Kasi ilang years na yung SOGI bill, di ba, na hindi na ipapasa. More than 20 years na. More than 20 years. Nauna pa nga yung Animal Welfare Act, maipasa. Hay, yun. Oy, naiyak si JP. Tissue nga. Hindi, pero totoo yung JP, no? Kaya that's the reason we have itong pride. Kasi parang ano yan parang activista yung pride, di ba? Kasi doon tayo lahat pumupunta. Tapos umaasa tayo, nananawagan tayo sa mga mambabatas natin na sana ipasa na nila yung SOGI Equality Bill. Kasi ang pinaglalaban lang naman natin is equal rights. Hindi naman tayo nakikipaglaban for additional rights. Just yung pantay-pantay lang na karapatan. Pero bakit hindi maibigay sa sektor ng LGBTQIA+. And that's why, for as long as this is not passed, we have to continue to be activists, no, and go to pride festivals to make our feelings known, di ba? Kaya tuloy lang, no? And tama ka, 25 years nang hindi pa napapasa, and yet napakasimple lang naman ang hinihingi, wala naman diyang banggit ng same-sex marriage or anything. Talagang equal rights lang talaga. Bakit hindi natin yan maibigay? At bakit hirap na may pasa through a document that is recognized legally, di ba? Bakit gano'n? I don't understand. But anyway, in Quezon City, we do have the SOGI Equality Ordinance. I think kami yung isa sa mga lungsod na unang nagpasa nito. And ang magandang balita naman, sa level naman ng mga cities, marami namang ang nagpapasa ng batas na ito. So if the national government is not doing it, the local governments are doing it. Aww, yes. Love it. Sabi nga dito ni Ron B. Amen. True. Ay, hindi natin wala pa sila yung mga listeners natin kanina nung nabanggit natin kay Mayor Joy na karamihan sa mga nakikinig sa Ang Walang Kwentang podcast ay nasa Quezon City. Yes. So, diba, ang dami niyan. Yes. Quezon City, nasa 2.9 or 3 million na ang 3 population. million daw 3.2 3 million ang na! Ito na! 3.2 na. million sa Okay. Quezon City. Ang dami Biggest, natin citizens. Oo, Ang ang dami. daming citizens. True. Roughly a quarter of Metro Manila nasa Quezon City. So hello sa mga ka-eme nating nasa Quezon City. May question po from online na nakuha namin. Na actually dapat mamaya pa to pero parang magandang itanong na ngayon. Na bakit gano'n na lang po yung support nyo sa LGBTQIA+ community knowing the political climate right now? Ay, kasi ito na, I'm a human rights supporter, kumbaga, champion. I believe na lahat ng tao kailangan pantay-pantay. That's my very personal yan sa akin, no? And kailangan yung makarapatan ng lahat, kailangan ipaglaban ng isang leader. Yan ang tingin kong role namin. Hindi pwedeng mamili, hindi pwedeng sila lang, dapat tayong lahat. Kaya nga yung slogan namin dito sa 85th anniversary namin is, tayo ang Quezon City. Meaning lahat tayo Quezon City. Hindi lang ilan. And you know, napansin ko lang, so marami na tayong napasa. So, una, nagsimula ako as a women's rights advocate. Napasa na yung Gender and Development Ordinance natin. Marami ng batas para sa mga kababaihan sa national level, yung mga VAUSI, anti-sexual harassment, anti-rape. Bawal bastos, yeah. Bawal bastos, yan. Yung catcalling, ayan, ginawa rin namin yan. And we also have, marami tayong batas for PWDs, for senior citizens, for solo parents. So, inclusive, no? Pero yung sector ng LGBT, parang naiiwanan sila, parang hindi sila nabibigyan ng pansin. So, when we had a summit
kung saan tinatawag natin lahat ng mga LGBT para pakinggan sila because that's what I do. Medyo democratic yung approach ko dito. Kailangan consultative. Ako, and I want to ask the sector kung ano ba yung mga nararamdaman nila, tingin nilang dapat ginagawa ng pamahalan para sa kanila. Ang dami-dami kasing lumabas na issues. Simpleng bagay lang. Like for example, hindi nila alam kung anong toilet ang pupuntahan nila pag pupunta sila sa banyo. Kasi women and men lang. Kaya kasama nga sa ordinance natin yung parang all gender toilets dapat ang mga establishments. No? Pero marami rin nagsabi na nagiging victims sila of discrimination in the workplace o kaya minsan pupunta sila sa health center, parang yung salita ng mga health workers parang alam mo yun, kinukutya sila, para ganyan. Hindi sila, don't feel respected. Tapos may ilan na nagsabi, they went to establishments to enjoy, pinalabas sila. Mga ganun ba? At nakaka-experience sila ng discrimination in some establishments, in some areas. Pati na rin sa schools, na kung saan minsan gusto nila yung, I guess, yung gender expression nila, medyo feminine, pinagbabawal sila. No? And I listened to all of that hanggang sa napagkasunduan namin together with the City Council, and I would like to stress napaka-supportive ng konseho natin na itong sector na to, kailangan nila ng tulong at suporta natin sa government. No? Kaya kailangan natin magpasa ng isang ordinansa na kinikilala natin ang kanilang pantay-pantay na karapatan, at least in the areas that is within the jurisdiction of the local government, meaning healthcare, kasama na dyan education, in employment, no? Alam nyo, to be honest, wala pa tayong local offices, workplaces, establishments na may inclusivity policies. So last year, nagpatawag kami ng business summit, at hinikayat lahat ng mga establishments, you have to have inclusivity policies kasi bawal talaga mag-discriminate against anybody. You cannot fire people, get rid of people, treat people badly just because of their sexual orientation and gender identity. No? And this is just, hindi naman special or kakaiba yung LGBTQIA+. This is something we would do for all sectors na napag-iiwanan or marginalized. It just so happened that this sector, for some reason, the national government has not recognized this sector. And so we wanted to pay special attention to them. Thank you po. Kasi talaga yung mga babae tsaka LGBTQIA+ community, yung talaga yung madalas na talagang nadidiscriminate, na kailangan talaga ng protection. PWD. Yeah. Love it. Nag-skip kami ng isang segment, pero isingit na rin namin kasi may hinanda si JP na bio. Biography ni Mayor. Ni-research ko po ito for 2 weeks. Ayan, sige. Bago tayo pumunta dun sa prepare namin mga questions, i-ano muna natin yung bio Gandahan mo yan, Mayor JP. Joy. Pagkatapos ng lahat ng ginawa, Diyos ko ginawa ni Mayor Joy ng Quezon City Government Yes. Okay. Mayor Joy Belmonte obtained her social sciences degree from the Ateneo de Manila University and joined the Jesuit Volunteers Philippines and became a high school teacher in Kadingilan, Bukidnon. She then worked at Caritas Manila's Communications Department for 6 months and joined the National Commission for Culture and the Arts after. Mayor Joy then moved to the United Kingdom to train to become an archaeologist. She has 2 master's degrees, one in museum studies from the University of Leicester. Niresearch ko yung pronunciation. Tama yun. Yay! Tama. Gusto ko naman, Mayor, bakit dalawa lang? Kulang yung 2 MA. My God. Ilan yung sa'yo? Ilan sa'yo? Wala. Talented ka nito, Net. Hindi mo na kailangan. Grabe yung 2 MA. Go. Yan. And one in archaeology from the Institute of Archaeology, University College, London. She specialized in Southeast Asian archaeology and traveled extensively in the region. She has been serving Quezon City for 12 years now, and she was previously the city's vice mayor for 3 consecutive terms before vying for its highest office in 2019. Tapos, ito yung pinaka-importante. Isa sa mga pinaka-importante. Her office earned an unqualified opinion from the Commission on Audit, or COA, for its annual audit report for 2020, a first in Quezon City's history. It is the highest audit opinion that COA can render to a government agency, including a local government unit. And last year, the city obtained for a 3rd consecutive year a clean audit or unqualified opinion from the Commission on Audit.
OPAC. Grabe, yung unqualified opinion. Ito, last na. Also last year, she was named a 2023 Champion of the Earth by the United Nations Environment Program for her innovative and impactful initiatives to protect the environment and combat plastic pollution, one of the UN's highest environmental honors. And Mayor Joy was the first Filipino elected official to receive the Champion of the Earth Award. Oh. Love it. Tonet, anong ginagawa mo sa life? Ay, minsan nagtitimpla ako ng kape na masarap. Gumagawa ako mga latte. Ano idadagdag Pasensya mo? naman. May dadagdag ako kasi yung budget ng Quezon City, largest ever approved by the city government, 35.1 billion. Tapos yung bulk of the funding allocated 13.4 billion for social services. And then 5.3 billion for education. And then 3.4 for infrastructure. Biggest yung social services. So, I think dito, ma'am, yung mga mga marginalized sector. Ito yung support ang binibigay natin dun sa mga taong talagang nangangailangan, social welfare assistance, sa mga solo parents, sa mga senior citizens, yung mga PWDs, yung mga nasunugan, kailangan natin tulungan. Itong mga namatayan, pero mahal magpalibing, so may libreng-libing program tayo, yung mga medical assistance programs natin. So, lahat yan nandun sa social services. Yeah. Gusto ko lang i-highlight yun kasi parang kakaiba na yung social services instead of infrastructure yung nabibigyan ng malaking budget sa isang local government unit. And gaya na nga sinabi ni JP, despite that, the increasing budget, third consecutive year pa rin yung unqualified opinion from COA. Yeah. Grabe. Yun yung proudest actually for me na accomplishment ng city natin. Kasi yung COA, unqualified opinion, ang daming sinasabi niyan. Ibig sabihin nun, maayos tayong mga siwa ng pondo ng bayan, di natin sinasayang, makabuluhan yung mga programa natin para sa mga tao, and para sa akin sa lahat ng mga kung anong mang award yung binibigay sa city, etong unqualified opinion, eto yung pwede kong ipagmalaki sa taong bayan na maayos ang leader, at inaalagaan ko yung kaperahan ng luksod at napupunta to lahat sa inyo. Mayor Joy, in layman's terms, ano yung unqualified opinion? Yan yung inaaral ng COA, yung mga statement. So, accounts nyo, kung paano nyo ginagastos yung pondo, kung accounted for ba lahat, kung makabuluhan ba yung mga programa, maayos ba yung mga programa, responsive sa pangangailangan ng mga tao. So, yun yung ibig sabihin nun. Wala silang nakikitang irregularities, wala silang nakikitang anomalya, wala silang nakikitang questionable na mga transactions, wala silang nakikitang overpricing, yung mga ganong klase mga bagay, or unexplained expenditures. Everything is accounted for. And basically, yun yung magandang, for me kasi, I'm a good governance advocate. I ran under that platform of good governance, meaning maayos tayo mga siwa dito sa ating lungsod. We will be transparent, we will be accountable, and we will make sure that the funds are spent for the needs of the people. And kasama sa good governance yung evidence-based. So, hindi sikat to sa mga politiko. Yung mga politiko kasi they choose popular projects as to how to spend the money of the city, diba? Kung ano man yung popular, gusto ng tao, magiging mas sikat ako. Pero ako, tinitingnan ko, or dito, yung evidence, sino ba ang napapabayaan, sino bang nangailangan, ano ba talaga yung mga needs ng mga tao. So, ano yung sinasabi ng datos, doon natin ilalagay yung pondo ng lungsod. So, mas ganun kami mag-isip. Medyo scientific yung approach, no? And I think, pag ganun kasi yung approach mo, hindi nasasayang yung pondo kasi napupunta sa tama. At at the end of the day, napupunta sa lahat ng sektor, nakikinabang, hindi lang yung ilan. So, siguro yun yung tingin ko maganda doon sa, yung co-working opinion na to. Love it. So, ibig sabihin, kaakibat din yan yung magandang leadership sa mga konsehal, sa iba't ibang mga... Down to the lowest, down to the lowest. Kung ano yung, sa pinakamataas, yun yung sa pinakamababa. Yes, so dito yung style namin is medyo talagang consultative, very democratic ang style of leadership ko dito. So meron kami Quezon City People's Council, so ibig sabihin nun meron tayong mga kaakibat na mga sektor, lahat ng sektor kasama, sektor ng mga urban poor, kababaihan, solo parents, senior citizens, PWDs. There are 23 different sectors that we work with, representing all the different interests of the people of Quezon City. And we consult with them about their needs before we prepare the budget. So alam natin kung ano yung mga pangangailangan nila at ano yung mga programs na pwede makatulong sa kanila. So consultative tayo. Tapos pati sa level naman ng implementation, hindi tayo centralized kasi napakalaki ng city natin, 6 distrito natin. I think we're going to
really the largest city in the Philippines in terms of population. So ginawa natin, we decentralized yung governance. So bawat distrito, meron tayong little or mini, I call it mini city hall, pero action center siya. Lahat ng mga serbisyo available na sa bawat distrito. So, bali, hindi na kailangan pumunta sa City Hall para pumila yung mga tao. Pwede na sila pumunta sa respective action centers ng bawat distrito nila. And higit pa dyan, everything is also almost 100% automated na yung Automated, city yes. Oo, automated. Para iwas So, corruption. iwas corruption talaga kasi that's the best way. Alam mo, Yes. for me, ang daming nawawalang pondo, ang daming wastage, ang daming leakage kapag may face-to-face interaction yung mga taong bayan doon sa mga bureaucrats. Kasi doon na nangyayari yung mga lagay-lagay, etc. Ang mga fixer. I'm a fixer, nandyan sila. So, Mm. by automating, you can renew your permits, you can pay your taxes, you can apply for any service, everything through your computer lang talaga. So, naiwasan, and that's the reason why, binanggit kanina ni Tonette na yung budget ng city is about 35 billion. Yun yung for 2023. Pero yung budget namin for 2024 is already 39 billion. So, ibig sabihin, no, ang taas, pero hindi kami nagtaas ng buwis. Yes, nabasa ko nga. Oo. Yeah, Pagtaas wala. ng wish. Wala tayong ginawang pabigat sa tao. We just collect the proper taxes. We plug the holes. We avoid the leakages. We try to make sure na walang mabawasan or wala corruption. And nakita naman natin na tumataas yung budget, di ba? Just by proper, maayos na pangasiwa lang, or good governance nga in English. No? So, yun yung model namin dito. That's the model of governance that we're trying to perpetuate here in Quezon City. Pak! Mic drop. Sorry. I-share ko lang din, Mayor, kasi nung nag-apply ako ng PWD card, I think isa yun sa pinakamabilis na transaction ng isang government agency na na-experience ko. As in, ang smooth, ang kind ng mga nakakausap mo doon. As in, pag may mga friends ako na nakakausap na nag-a-apply sila ng PWD sa ibang city, for example, parang nahihirapan sila. Tapos nung nag-apply naman ako ng PWD card, parang ang smooth naman ng transactions. Sobrang ang galing. Nakaka-proud. Maging citizen talaga. Totoo. Bukod pa doon yung isang sector na sinasabi ni Mayor Joy, aside from the marginalized, yung mga filmmakers, di ba, sa Q Cinema. Oh. Gusto lang namin i-share, guys, kung ano yung difference ng Q Cinema. So, yung Q Cinema, nagbibigay sila ng seed grant sa mga filmmakers. Pero, yung 100% of the rights of the film ay nasa filmmakers. Hindi... At bakit importante yun, Tonette? Importante yun kasi ibig sabihin, kung ano yung ginawa mong pelikula, yung filmmaker, kung anong ginawa niyang pelikula, pinaghirapan niyang pelikula, sa kanya yon. Sa kanya yung rights nun. Kung kikita man ang pelikula, mapupunta sa filmmaker. Kung gusto niyang ibenta ang pelikula sa ganitong streaming platform or gusto niyang i-theatrical run, yung kikitain ng pelikula ay sa filmmaker. So, napaka-importante nun para sa mga artists na they own their work. Lalo na dito sa Pilipinas. Kasi just karamihan pa nang nabibigyan ng chance ng Q Cinema ay mga first-time filmmakers, mga... First or second. Oo, filmmakers. Tapos may short film. Wala lang, gusto lang namin banggitin. Being directors. Kasi yung mga nakikinig po sa amin, yung iba sa kanila, hindi nila alam na director kami. Akala nila podcaster lang kami. Director din kami, guys. So, kailan po yung next Q Cinema, Mayor Joy? Well, ladies and gentlemen, these are two of the best directors that we have. Yes, and Pero I'm grabe very yung happy to be in your presence, honestly. Kaya, You're naman eh. Grabe naman to! Thank you po, Mayor Joy. Pero super thank you talaga. Hinahanap ko yung mga movie nila pag nasa LT. So, hindi tayo manood. Pero bongga yung Q Cinema. Tapos aside from that, yung curation, yung mga films na na-curate ng Q Cinema for the film festivals, galing sa mga international film festivals. The winners from Cannes, from Venice, from Toronto, etc. Hello kay Miss Manette, kay Sir Ed. Sir Ed Lejano, working hard. Hello Ang naman galing. po. Pengi pong pass. Charing.
Hanging pa. So anyway, sige. Yeah, no, binanggit ni Tonette at ni JP kasi yung Q Cinema. So, okay yun, November yun. Every November yan. So, tuloy-tuloy lang yan. No? Pero, may dream din kami dito. So, it's to be UNESCO Creative City. Kung maalala nyo, nagpasa ng Ay, wow! batas yung Congress ng yung Creative Cities Law by, I think, Congressman Toff de Venecia. So, iba-iba yan. Hello, Toff. Creative City for Gastronomy, Creative City for Folk Arts, iba-iba yan, no? And I think Cebu is already a Creative City for Design. I think Iloilo is for gastronomy, Baguio is for folk art. Pero Quezon City is applying at sana ipagdasal mo, maging matagumpay tayo in 2025 to be the creative city for film. Oh, wow! Hopefully, with your prayers and nakakatulong na yung mga batikang director natin ay nakatira sa Quezon City, mga artista. At saka karamihan po ng production houses. Yung, Nasa QC, even mga production companies, yes, karamihan sa Quezon City. Tsaka mga big studio nandito sa And the QC. big studios are here. Yes. Oh, Artists hindi ko are alam here. yun. Ang galing nun. So, hindi pa nangyayari, but we are really working hard for us to be able to achieve that. At isa sa mga requirements, kailangan magkaroon tayo ng isang batas, which we're now trying to craft, kung saan may one-stop shop. So, lahat ng mga filmmakers pupunta lang sa isang office. Tapos, sasabihin nila, kailangan namin ng halimbawa, scene sa university, scene sa hospital, scene sa barangay hall, or anumang scene. Yung office niyan will already facilitate with the required locations. Tapos, hindi kayo kailangan magbayad ng isang katutak na amounts of money to different organizations. You just pay a certain amount, may resibo yan, para hindi rin kayo tinataga. Di ba? Minsan pupunta kayo sa isang location, ang mahal-mahal lang isisigil sa inyo. Pero Totoo po! Pero Totoo yan! Nako, Mayor Joy. Totoo yan. Charing. As a producer. This is what people have told me, mga nasa industry, o pupunta sa isang Totoo iba yun. barangay, may babayaran sila sa barangay, iba naman sa barangay, babayaran sa kabilang barangay, pero walang receipt. No? And this is just an office that will make sure that maging madali para sa mga filmmakers to shoot their films in Quezon City, magiging friendly tayo to filmmakers. And to make sure also na yung economic impact ng pag-shoot ninyo sa amin, mapupunta rin sa taong bayan, babalik sa taong bayan, kasi may resibo siya. No? So yun yung plan natin. So, ayan, hopefully talaga, dreams lang yan, pero hopefully by this year, mapasa na rin yung Ganda niyan. Ang ganda nun. Oo. Parang feeling ko kapag nangyari yun, parang mas magbibigyan ng focus din yung, lalo na yung 'di ba yung Eddie Garcia bill? Yes. Oo. True. Mas mabibigyan ng focus tsaka attention. Thank you naman dun. Ito na lang, Mayor Joy, bilang nandun na tayo sa pagtatapos. Pero actually, dapat, ang dami natin na pag-usapan eh. Ang galing. Pero parang feeling ko na natakil yung ibang Ang top. ganda, ang galing. Oo. Nagulat ako dun sa mga iba. So, super thank you rin. Naging listener din pala dito. So, I think everybody knows na nung 2020, nung COVID, parang nabansagan kayong canceled. Pero, kaya namin gusto yung arc nyo kasi ito na yung redemption era nyo. Oo. Ito na yung Character development nga raw po. Character development queen. Yung sa spot.ph nga parang ang tawag sa inyo, the uncancelled queen. And grabe yung time na yun ng COVID. Ang daming memes, ang dami talaga nagko-comment. Tapos biglang, before we know it, quietly, you were doing things on your own, your city, your people, your, ano ba tawag doon? LGU, Chumene. whatever it is we do. Oo, tapos bigla na lang, paano nyo nagawa yun? Na from someone na sobrang nalugmok sa mata ng mga tao, to ganito. So, ang dami. To redemption era. Ewan ko. Kasi actually, to that, at saka JP, to be honest, nagulat naman ako dun sa start. Kasi, yung pandemic was something that everybody did not expect. Wala naman talaga naging handa para doon sa pandemic. Pero actually, Quezon City was the first city na nagkaroon ng quarantine facility. Tayo rin yung unang nag-declare ng state of emergency. Ang ibig sabihin nun, yung 30% emergency fund ng mga barangay, pwede na nilang gastusin for the needs of their constituents. We were the first also to declare that. So I didn't really think that we were doing that badly. Pero nagulat lang talaga ako, biglang ang dami. The hate was there. So much hate, so much negativity. And at first, yung natural, of course, your natural reaction is, why are you treating me like this? Parang when I talk to the other mayors, and I say, pare,
meron ba akong ginagawa na hindi nyo ginagawa? And sasabihin naman nila, no, we're all on the same boat. Pantay-pantay lang tayo. We're all in a state of uncertainty. We're all lost. Pero mas grabe lang yung citizens mo. Gawin sila sa akin. So, ako naman, okay, ako, I at first, masakit siya, but then later I said, no, hindi. I have to act like a mayor. I have to act like their leader. I did some wrong things talaga because nagano talaga ako, nag-rat ako on social media. I did wrong things. No? Later, I realized, no, I was wrong. I did badly, and I have to apologize to the people, and they deserve better. I just said, I'm gonna do better. I'm gonna make them proud of me. I'm gonna make them see that they did not make a mistake, that they elected me. No? So I made a conscious decision, first and foremost, to leave social media. No, I did. I got off social media because hindi ko nakayanan yung mga negativity. But that doesn't mean that I wasn't paying attention to what people were saying. I really had a team, and I told them, okay, team, ako mismo hindi ko kaya basahin itong mga to, pero kailangan malaman ko kung saan sila nanggagaling. Kailangan malaman ko kung ano yung mga pangangailangan nila. Kasi galit lang sila ngayon because it's normal to be feeling this way because we're all in the middle of something very uncertain and very scary. And we have to understand that. No, and so we cannot take it personally. Let's not take it personally. Let's see where they're coming from and what their needs are. And so I had the team ready, so they were reading everything. And then ako naman, i-filter nyo na yung mga negative. Just tell me what we're doing, or what we should be doing. Okay. So ito mayor, pagkain, dito, sana madagdagan yung ayuda, sana mabigyan ng tulong itong sector. So nakikita ko naman na may constructive, if you look at it from a constructive perspective, ito yung hinihingi ng tao. So ito ibibigay natin sa tao. So pag I got off social media, sabi ko, okay, we will just concentrate on the job, and this is the job. We have to make sure everybody receives yung pagkain, kasi naka-lockdown sila, kailangan lahat sila makatanggap ng pagkain. Kailangan meron tayong maraming quarantine facilities para kung sila ay may sakit at may bukod natin sila kaagad. Kailangan may testing para sa kanila na pwedeng gawin sa community level. Hindi na sila pupunta pa kung saan sa malayong lugar. Kailangan meron silang libreng sakay. Kailangan meron tayong facility para sa mga healthcare workers natin. Kailangan may bike lanes tayong mapagawa para makapasok yung mga healthcare workers natin. No, as an alternative to the libreng sakay. So let's just do everything we have to do to provide for the people. Hanggang sa, nung dumating na sa panahon ng vaccination, nakita na natin na natutuwa na yung mga tao. Biglang nagbabago na yung reaction ng mga tao. And they were actually saying, thank you already. Thank you for the food, thank you for the testing, thank you for yung mabilis na action ng contact tracer. At nakita ko na the best, for me the best thing a leader should do is listen to the people. And not be affected. Tama. So, the people were angry, and at first I was human lang naman, so affected, but hindi. Regain your composure, realize that you're there for a reason, you're there to lead, and you better lead, right? Because this is the time when they need you the most. So, yes. Ang intindihin lang kung saan sila nanggagaling at ibigay sa kanila yung pangangailangan nila. And you just have to go on and continue and work and provide for them. And until now, that's what we're doing. And the pace that we started with, we have continued it. Sabi ko, the people, we're lucky that the people have forgiven us. Sabi ko, but we have to all the more serve them better kasi pinatawad nila tayo sa mga pagkukulang natin. So, kailangan natin silang paglingkuran pa ng todo-todo as what is deserved by them. No? And we have to make them see that kung tayo man ay nagkaroon ng mga pagkukulang, kaya natin lagpasan yan kasi ang inspirasyon natin yung taong bayan. Kailangan pa rin sila bigyan ng mga karapat-dapat ng mga serbisyo. Grabe Love yung galing. Accountable. We love an accountable, queen. Oo, totoo. Tsaka hindi talaga totoo na na walang boses yung mga tao. Meron lang talagang hindi marunong makinig. So, salamat sa pakikinig, Mayor. Ang galing. Gusto ko lang i-share yung, excerpt of the apology of Mayor Joy, which is not the usual non-apology that we usually hear from mga notes apology. from people. Pero ito yung apology ni Mayor Joy after all that.
which was also your first year in office as mayor, right? So first year, 2020. parang Oh. si Mayor Joy parang ginanon siya, tapos COVID. Hala. Oo, nakakupo ko pa lang noong July kasi, diba? Tapos noong January, oh my God, may COVID. In March lang. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. So, yun nga. So, merong pinost si Mayor Joy na sobrang nag-viral sa Facebook. But after that, ito yung excerpt ng pinost niya. I sincerely apologize for losing my composure on social media. You are correct that all the projects implemented by the QC government belong to you as they are funded by your taxes. Inaamin ko po na nagkamali ako. When I reflect on these actions, I do not recognize the public servant that I aspire to be. The citizens of Quezon City deserve better. I will do better. Oh my Ganda. God, Diyos ko, nangyayari pa pala yan ngayon. Charing. But I really meant that, Tonet, kaya people say, oh, do you feel bitter? No, because I needed that. I needed that wake-up call. Every leader needs that wake-up call. Because sometimes you forget and you're complacent because you're the mayor, you're complacent. But no, in fact, the more you should be active because that so much trust and confidence was given to you. Hindi mo pwedeng isayang yan. And so many people are depending on you for so many things. You can't let them down, So I never really took it against anybody. Actually, looking back, I needed that. And it was in fact, what was needed by the leadership in order to perform the way we did during the rest of COVID. And I'm very sure, Mayor Joy, your critics then, the Quezon City citizens then that you were critiquing you, are the same people who are your most loyal followers now. Dahil feeling ko, sila yung nakakita nung the worst of times, pero nung pagbaliktad. Nakita yung development. Oo. Grabe po yung Twitter nung time na yun, pero pag makita mo Grabe rin yung talaga. Twitter ngayon sa inyo, grabe yung the redemption era. Maraming salamat, Mayor Joy. Nakakatuwa naman. Totoo. Nakakatuwa Dahil naman. napag-uusapan na rin yung accountability, parang mayor, gaano ka-importante sa mga kabataan yung maging socially aware, 'di ba? Lalo na nga yung nangyari din po sa inyo. Gaano ka-importante sa Filipino youth yung maging socially aware sa panahon ngayon? Ngayon super important kasi yung kabataan ngayon, at least in our city, napakalaki ng population ng mga kabataan, and they have such a strong voice, and they have they're so powerful really, and they have to recognize the power within them. No, and kailangan gamitin nila yung power nila at yung bosses nila to change the conditions in which they live and those of their fellow Q citizens or kababayans because they have it in them. So hindi pwede maging apathetic. Yun ang message ko sa kabataan. Madaling maging apathetic, meaning wala ka nalang pakialam, ganyan talaga yan. Or naging skeptical, di ba? Ganyan yung mga iba, ganyan naman talaga, wala namang pagbabago. But no, you always have to be hopeful. And remember that change happens inside of you and through you and because of you. And you cannot lose hope because if you lose hope, and everybody loses hope, wala na talaga mga pagbabago mangyayari. But if you have the seed of hope in your heart and other young people have that and you get together, imagine if all young people got together and made their voices heard and demanded their rights and demanded that the services they deserve should be given to them, then lahat ng mga elected officials, magpapanik na yan at lahat magtatrabaho, diba? So I call on everyone, but especially the youth, to do their part. And their part is kalampagin nila yung mga leaders nila na magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. And one issue that I would like the youth to really shout out about is climate justice, climate change. Kasi sila yung maapektuhan nito. The temperatures are changing, the weather is turning extreme, nakikita naman natin. And they say within how many lifetimes, magbabago talaga yung mundo kung hindi tayo maging responsible citizens in taking care of the earth. And the young people now, sila yung magmamana ng world na yan. Tayo mamamatay na. Well, ako, anyway, at my age, hindi ko yan maabutan. Pero sila... Parang bata nyo pa naman po, May. Hindi mo alam. Kailangan sana they should care about the environment. I really hope that they do. And ito napapansin ko yan. Ito, anekdota lang. Nakikita ko rin minsan, pag may gathering tayo, ganyan, dito sa Quezon City, sabihin ko, okay, please, itapon niyo yung mga basura niyo o kaya lagay niyo sa bulsa, and you'll see, the area kung saan nakaupo yung mga kabataan, malinis siya.
Pero yung area kung saan nakaupo, yung medyo mas may edad, nakatapon lahat ng pet bottles, mga plastic, yan. So, I see hope I see hope in the young people. And we just have to continue and urge them to do good for their communities. Thank you. Baka po si Tonet yung isa sa mga nag-iiwan ng pet bottle. Hi! Hindi nga ako uminom ng tubig eh. Charing! Bilang pangwakas na lang, Mayor Joy, in celebration of Women's Month, siguro yung last question namin, how do you manage to be this strong female leader in a workplace that is full of men with their fragile egos? How do you do it? Well, in Quezon City Hall, alam nyo, if you do good and you work and you, wait, let me see. Well, if you lead by example, let's just say that. If you say, come to work at let's say 8:30, 9, but you don't do it, people will not respect you, diba? So, actually, leadership is not really, for me, it's not about gender. It's really about, are you a respectable leader? And if you are a respectable leader, people will follow your vision. Para sa akin. Hindi naman ako nakakaranas ng discrimination dito sa City Hall. But then again, baka naman natatakot lang because I'm the mayor. I don't know. Pero I feel respected in my workplace. Yung mga vision ko, yung anti-corruption, yung mabilis na service delivery, lahat yan nagagawa naman kahit papaano. Nakikita naman ng aking mga katrabaho the value of what I'm fighting for, both in the workplace and in the community. And so far, I have not really seen yung level of discrimination or stereotypes or stigma that is often attached to women leaders in other countries. And I think it's because, according to many ambassadors that I've spoken to, actually mataas sa gender equality index ang Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. I think I'm in Asia, in the top 10 or top 20, pero mas mataas pa sa ibang mga Western countries, actually. So, in that regard, there's a lot of equality, pero ang kailangan natin ipaglaban, itong mga, tingin ko yung mga cultural norms. Kasi may mga cultural norms that limit women. Like, for example, yung, dapat ikaw yung nasa bahay, kasi ikaw yung babae, yung mga ganyan, huwag ka man ang trabaho, mga gano'n, yun yung mga nakakalimit sa kababaihan. Because all women are equal. They should be equal. They can do what the men are doing. No? So, kaya lang sometimes society limits them and they themselves as women limit themselves. And kahapon, there was a talk that I attended kung bakit sa level ng upper courts. It's about the criminal justice system. Bakit sa upper courts, konti lang ang babae, samantalang sa mga lower courts, marami namang equal naman yung judges na babae at lalaki. And ang sabi ng speaker, kasi yung mga women natatakot sila mag-apply for higher positions. Dahil tingin nila baka hindi nila kakayanin. So women themselves have to build that self-confidence to be able to aim and dream for the highest possible goals. No? Because they can do it. They should think to themselves na kaya nila. They should overcome their fears. And they should try to set aside the stereotypes and the cultural norms that limit them from attaining their potential, their fullest potential. Ganda. Love it. Thank you, Mayor Joy. Thank you, Mayor. Maraming salamat. Opo, last message na lang po sa mga listeners at sa mga Q-citizens. Sa mga Q-citizens, tuloy-tuloy lang tayo sa ating trabaho. If you have something na gusto ninyong iparating sa akin, dial hotline 122. Ayan, meron tayong hotline dito. Ay, ito. Yeah. Oo, meron na tayo niyan. So, 122. And tayo dito, we're very, very open to feedback. Lalo na kung ito ay constructive, makakatulong sa mas maayos na serbisyo para sa taong bayan. So, they can get in touch through 122, through our Facebook pages, through our social media accounts. Kahit saan nyo ilagay yung message nyo, hahanapin namin yan at mababasa namin yan at tutugunan namin yan. So, wag po kayong mahiya na makipag-ugnayan sa inyong local government. We are here to listen, we are here to act, we are here to address all of your needs. Maraming salamat, Mayor Joy. Thank you, Mayor. Thank you. Tapos na ba? I really enjoyed this interview. Yes, Thank you, Mayor Kami Joy. rin, sobrang nag-enjoy kami. Let's go. Thank you Mayor po, Joy, higher office. Come on. Come on, Mayor Joy. Oh. You can do it. Nakatanet. Let's go, Mayor Joy. So, congratulations sa inyo dalawa. I'm thankful Thank you. also
for all the work that both of you have done, and thank you for this show that I think is very nice and entertaining and enlightening to many. And thank you for the chance to be on your show. I do look up to you. I do admire all of you, both of you, actually, for what you're doing. Kasi ako, alam nyo, if I was not in this job, I wish I could be a film director and a writer. But I can't. I don't have that talent. Diba? So I admire both of you because you have Archaeologist that director. talent. And basta gusto ko lang sabihin, you make so many people happy. So keep it. Maraming salamat. Salamat Maraming po. salamat, Thank you. Mayor Salamat po, Joy. Mayor. See you sa QC Pride. See you soon. At sa Take QC care. Cinema. QC Cinema also. Cinema. Lagi. At sa iba pang mga ganap, punta kayo. Yes, iba pang Yes. mga ganap. Maraming salamat po. Thank you, Thank Mayor Thank you, Joy. Mayor. Maraming Thank you. salamat. Bye. Umiyak ni si JP. Bye-bye po. Oh, Ayan, grabe. oh my God. Naiyak si JP. Grabe yun. Never pa ako naiyak sa podcast. Never ka ba naiyak sa podcast? Samantala ako, dami ko na naiyak. Hindi ko maalala. Grabe yung right to care. Saan ba kinukuha yung right to care? Sa City Hall. Kasi pupunta ka sa City Hall. Actually, wala pa ako. Parang lagi ko na... Ano ba yan? Wala. Ano ba Mag-apply. yan? Shoota ka. Tapos ka umiyak-iyak. Nandun ka pa sa gilid ng stage. Oh my God. Sa bagay, Lagi ko nakakalimutan mag-apply. baka kasi wala kang jowa. Ganun ba? Or dahil may jowa Well, ka? nung na ano siya, nung, ano ba? nung na-announce, wala. So parang walang urgency. Walang urgency. Ngayon may jowa. Kumahog na. Parang ito na. Ito Baka na. wala pa. Hard lunch. Yun na pang hard lunch. I think sa mga taga Quezon City na may jowa na taga Quezon City or ikaw yung taga Quezon City, yun yung best na pang hard lunch. I have the right to care card because I am loved and I am being loved. Ay, sorry. Because I love by the person. Charing, hindi ko na alam. Sige, mga tawa na yan. Kaya ko ba? Ayun. Galing! Ang galing talaga. Guys, kung hindi nyo pa napapanood yun, kahit hindi kayo taga Quezon City, or Alin to? panoorin nyo Yung lang. QC Pride? Yung QC Pride na Right to Care. Oo. Grabe talaga yung naiyak talaga ako. Tsaka kapag nagki-crane shot, grabe talaga yung dami ng tao. Oo, grabe yung Kasi- dami ng tao. Grabe talaga, ang dami talagang tao. Parang compared nung 2018, na parang nasa 10,000 lang, ganyan. Yung napuntahan ko Grabe, ang dami talagang tao. Ang daming tao. Tsaka yung sinabi ni Mayor Joy, di ba, parang credit niya na hindi sa kanya galing yung idea. Sinabi rin niya yun dun sa speech. Yung Hindi alin? niya sinabi niya na hindi galing sa kanya yung idea ng right to care card. It Oh, was from yes, an agency, a person from an agency. Si ano yun? Na sinabi si yun. Adrian. Hello, Adrian, kung Oo, nakikinig so- ka man. So, parang dun pa lang, bihira yun yung ibibigay mo yung credit sa iba. Giving credit where credit is due. So, wala. Nakakaiyak yun. Ewan ko, mababaw lang siguro Totoo. talaga luha ko, pero, yeah. Iyak ako Let's nun. go. Let's go, Mayor Joy. Hi. Hi. Ayan, oh my God. Ang ganda. Ang Saya. bongga. Alam mo, naalala ko pa rin kasi talaga yung time ng COVID. Naggrabe, very critical ang mga tao. Sobrang critical talaga ng mga tao sa lahat ng... Actually, hindi lang naman si Mayor Joy. Critical talaga yung mga tao sa lahat ng mga Sa lahat ng mga politiko, kahit sino. Kahit hindi public servant. Oo. Kay JP lang, very critical ako kasi, hello, wala yung, hindi man lang inaano Si yung Tonet din, ayuda, kaya ganyan. pinapatawad ko na si Tonet sa mga shortcomings niya eh. Sabi ko, I have to be better. I have to be a bigger person. Actually, parang hindi lang masyadong naano nun, ay si Vico, si Mayor Vico of Pasig. Oo, Pasig, true. doon ako botante sa Pasig. Doon, siya lang yung so, talagang, baliw talaga ang time nung Kaya, nagulat na lang din ako na biglang, redemption era, character development Galing, era no? ni Mayor Joy. Saka sana, JP, kumuha ka na ng right to care. Dami mong chika, wala ka naman palang right to care card, my God. Inintay mo pa umalis Lagi si ko Mayor talaga Joy. nakakalimutan. Lagi yan nasa Hindi mo to-do pa. list ko eh. Pero grabe yung grabe yung binibigay ng right to care. Kailangan pa talagang magkaroon ng right to care card para yung partner mo Totoo. yung magde-decide para sa Nakakagigil. grabe. Basic right, no? Na overlook ng Ay, guys, para sabihin namin sa inyo, before, kasi usually kami ni JP, parang nagpe-prepare kami like 30 minutes before, nagme-messagean kami, ganito yung talking points. Pero kapag wala kaming talking points. Kapag sina Ina Evans, wala kaming talking points, me. Oo, pag Anything sina goes Milo, wala talaga. yan. Okay lang yan. Oo. Me kanina, nag-meeting kami 1 p.m. Nag-Zoom meeting kami ni JP. Tapos nakakatawa nun, di ba nag-message ka ng mga 11 a.m. ba yun or 10 a.m.? As in, ilalabas ko na yung phone ko para sabihin sa'yo na mag-meeting tayo. Nauna ka lang mag-message eh.
kabado kasi ako. Hindi natin to pwedeng eme-emehin. Tapos ang dami nating questions na hindi natanong. So, baka pwedeng, Pabalikin natin si Mayor. mga 10 questions pa yata. Thank you sa team ni Mayor. Salamat po. Thank you so much Eric, for saying thank you. yes agad-agad. Ayan na nga, so sa mga brands yan, di ba, biglang ganong segue. Baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo at may bago kaming lapag. At kung meron kayong mga Mayor Joy moments na super happy kayo na na mga projects niya, mention us on Twitter, Instagram, and TikTok using the hashtag #AngWalangKwentangPodcast. Official IG namin @AWKPStuffs. Official TikTok namin @AngWalangKwentangPodcast. Ako naman @JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast after Podcast Chikahan, kung saan pwede kayong mag-share ng kung nakapag-apply na kayo ng Right to Care card, tapos picture kayo with your jowa para maingit yung mga ka-eme natin na single. Tapos, release yung episode every Monday and Thursday. Tapos, kung gusto nyo maging part ng VVIPs, subscribe na sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Dahil natapos na yung deadline namin for the submission of nominees for the public school section, yung next steps namin ay pipili na kami. Tapos, from there, interview, tapos pupush na namin kung ano yung pwedeng matulong natin sa kanila. Yun nga, kung mga books ba, bagong tables and chairs, ventilation, even food. Tapos, ang balak namin ay by July or August, kung kakayanin natin tayong mga VVIPs na gustong sumama, puntahan natin yung classroom para makita natin yung nagawa natin for Ayun. Maraming salamat, VVIPs. Thank you very much for your support. Bye-bye. Thank you guys. Bye-bye.